Ito yung matagal nating inaabangan kung ano nga ba yung gagawin ng Senado. And again, yung motion for dismissal na amend to just to archive the impeachment. I had the feeling na may gagawin sila na hindi outright dismissal pero parang yung dati din. A way to delay. Ito naman, parang finreaser nila. Parang ganyan mangyayari. So, ang nangyari dito, mangilan-ngilan lang yung bumoto ng no dun sa archiving. That would be Senate Minority Leader si Senator Cito Soto and Senators Rhys Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. 19-4-1. And 1. Ito yung 1, si Senator Lacson. Nag-abstain. Bakit? Oo. Because he wants to wait first for the Supreme Court's decision on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. Ang dami kasi nagsasabi that is the most prudent, the most legal course of action daw, na respetuhin yung MR or yung motion for reconsideration na final ng House. So again, 19-4-1 yung naging botohan for the case against Vice President Sara Duterte. Very close. 19. Very close. Kunting-kunti na lang. Pero na yung explanation, iba-iba ang kanilang explanation kagabi. At ang haba, no? Mag-aantay ba ng pag-Pebrero ba? Buhay pa ulit ito. Ayun. Buhay na naman ito. Ganun ba? So, ito, kumbaga parang finreaser, pero anything daw na naka-freezer, pwede ilabas. Oo, yan ang sinasabi nung ilan sa bumoto ng yes, dun sa archiving. Or as good as dead na ba ito? Paano kung mawala ng kuryente at mapanis? Nako. Ayun ang hirit, pag daw in-archive yan, parang wala na daw, patay na daw yung kaso. Yung mga sinasabi naman, may mga ilan-ilan ako nadinig nung doon sa bumoto ng yes, na ang sabi kung i-archive man daw, maniwala daw ang publiko na by February, meron na naman daw bagong ifa-file. Maraming tanong, kasama rin dyan ng, paano pag ang kanin na hinain sa'yo ay hilaw? Hindi na ba ito pwedeng lutuin? Tuloy-tuloy lamang yan. O yung hilaw na kanin ba ay mapupunta na lang sa... Ano ginagawa sa hilaw na kanin? Ano nga ba? Lutuin Bakit daw kasi pinapakain ang hilaw pa? Oo. Diba? Ang daming mga comparisons kahapon. May panliligaw pa. Oo nga. Oo, tinanong pa May ganun yung pa, isang senadora. Kinakabahan ako saan pupunta yung tanong Ay ba, na yun. napakaraming ang daping comparisons. Meron pa ako nadinig, ang naman, Eva at Adan. Ba't Adan? Oo, Hindi ko yata meron. narinig Meron yan, gumawa ng example na gano'n. Sinong nakahubad? Basta may may ligawan portion at yung mga ilang mambabatas natin sa likod, makikita mo talagang galak na galak dun sa comparison. Kung may Eva at Adan, hindi kumpleto kwento nila pag walang mansanas Ayun. at walang ahas. Sino doon ang ahas? Sino ang mansanas? Teka, okay. At nasa ang hardin sila. Ayun na nga. Napakarami pa, meron pa isa. Hirit na. Ang tumatakbo ng matulin. Ay, yung matitinik daw, Tanasan Oo. ba yun? Oo, nakita ko at yun may din Sumagot naman. Nakasapatos naman daw kasi. Nakasapatos naman ako pag tumatakbo ng matulin. May isang tanong naman, well, that question is speculative. Can you give a speculative answer? Ayun na nga. Oo. Kasi ang ilang oras pinagdebatehan, paano kung may pinangungunahan yung tanong na, paano kung ni-reverse nila ang sarili nila? Sa dami argumento, ano yung pagkakataon na isang unanimous vote ay binago nila? Ang sabi ay wala daw nakita in his decades career na merong unanimous vote calling it unconstitutional na na-overturn dahil you would have to convince one person to contradict himself, what more pa daw convince everybody. Nung nag-cite ng isang example, Nagkaresibukan. hinanap yung GR number naman. Talagang kalkalan talaga dito. Feeling ko, kung panahon ng hapon ngayon, tapos kung sila ay makikinabang sa kanilang politikal na buhay, sigurado ako gagawa ng paraan yung mga yan na sabihin nila na magpasakop tayo sa hapon kasi yan ang gusto ng taong bayan. At kung hindi, if the technical nila yan, maniwala ka sa akin, Dinistan. Gagawa ng paraan. Alright, ngayon naman, silipin na natin mga storya on social media, on CNN Sports. The headline reads, another sex toy thrown onto a WNBA court. This time appears to hit Indiana Fever guard Sophie Cunningham. Okay, bakit another? So, parang meron na atang incident before kung saan may kung ano-anong bagay kasi yung tinatapon sa WNBA court. And this time, ito na nga, a green toy daw, at tinamaan pa itong si Sophie Cunningham. So before daw pala,
they've asked people na on social media na wag ngang, well, out of respect, of course, for the game and the athletes. Hindi lang sex toy. Oo, kahit ano, bawal. Oo. Oo. So, tinamaan daw sa binte pala. Oo. Tapos, na-thrown out pa siya. Sino? Oo, teka. Replying to own previous post calling for Seth to stop throwing. Sorry, not thrown out. Pero, I think she was talking to the people there. May sex, of course, very sexist tong element na to. Ano? Parang may statement ito, the fact na yung nature ng toy na yon supposedly, ay may parang nais ipahiwatig. Na hindi magandang mensahe yun. Subukan niya gawin sa NBA kaya yan. That's right. Diba? And there should be certain set of rules, what do you call this, na may consequence dapat dun sa nagbato. Oo. Ines mo kayong fan, tinuturo nila at binubuo nila. Nakita nila kung sinong fan yung pinaghinalaan nila. Yup. Pero, ba't umabot sa puntong gano'n? Parang itong fan na to, anong gusto niyang ipaparating ba? Fan ba siya ng LA? O fan siya ng Indiana? Yung Indiana ba, ito sila, nandiyan si Malakas di ba? kasi Yung pinakasikat team nila. Oo, si Caitlin Clark. Yes, Tama. oo. Oo, si Caitlin Clark na Actually, nung nawala daw si Caitlin, bumaba daw yung viewership. Yung viewers. Oo. Kasi napakagaling naman talaga. But again, we have to respect our athletes, respect the game itself dahil hindi naman din maganda na natigil pa yung laro dahil dyan. So, diba? Sana ma-address ng maayos. Kasi sa ibang arenas nga, 'di ba bawal yung pagbibili ka ng inumin, bawal yung bottle caps, bawal ang boteng lalagyan. And then because the bottle caps kasi pwede mo ibato eh. So that can cause an accident. Tapos may mga ganyan na mas nakakasira, nakakabastos, Dati sa PBA naalala ko yung banda ko. Tumugtog kami sa PBA halftime. Nasya kami lahat. Lip sync. Ang sabi sa inyo? Lip sync talaga. So mukha kaming ingot. So pinagbabato kami ng piso. Pwede pa pala noon. Noon pwede. Pwede. Teka muna, paano kakapkapan? Paano yung piso? Wait lang, bakit talaga ba piso? Grabe naman yun. Hindi, syempre mas konti. Masakit yung piso eh. Oo. At buti na lang hindi na uso yung piso noon na malalaki talaga. Anyway. Ito, on the Philippines. Hindi. Ang nais kong ipunto ay, kung sa NBA, kunyari, naghagis ka ng saging, racist statement naman yun. Diba? So, bakit may gantong mga fans at they should be dealt with? Exactly. Because there's no room for that in sports. Anywhere, but especially in sports, kung saan nagpapasaya lang naman din sila. Mga dapat fans. gayahin nila yung ginawa dati ng Rizal Coliseum nung panahon namin ng NCAA. Ano? Naglagay ng chicken skin. Dun sa Sa may, alam mo, parang inabutan ko pa yun. Di ba? Oo. Parang, so makikita mo, okay, si ano pala, si Eugene Kilban at si Paul Alvarez pala, walang screen talaga yung mga katawan. Kasi doon kami nanonood sa bleachers. Ang mga pinakaungas, school, sa lahat, parehong school, San Sebastian Letran, mga nasa bleacher talaga. At walang nagdadala ng sasakyan kasi pag nakita nila yung sticker ba sa kotse. Patay. Basag ang windshield. I was gonna say, baka may gas-gas lang. Basag pala. Gas-gas? Nako. Okay, sige. Chicken wire. Ang sagot dyan, chicken wire. Okay, our next story is on the Philippine Star via Live. The headline is, excessive screen time raises heart disease risk according to study. Hala. Ba yan? Nako. Paano na lang kung kailangan ng trabaho mo ang excessive screen time? Siguro ito pa yung mga nagdo-doom scroll. Alam naman natin ngayon, with social media, una-una ginagawa ng mga tao, mag-check ng phone hanggang gabi bago matulog, mag-check ng phone. So, pakipaliwanag sa amin, Dr. Tan. Well, nagkaroon daw kasi ng study. And recently lang, nung published to nung August 6, nung Wednesday, kahapon, na 1,000 10-year-olds and 18-year-olds ang sinundan nila yung kanilang sleeping habits. And nakalagay dito, children and young adults who spend excessive hours glued to the screen and electronic devices may have higher risk of cardiometabolic diseases such as high blood pressure, high cholesterol, and insulin resistance. Naku, ang hirap niya pag may insulin resistance ka. Quarter of a day, bakit nga ba? Kasi yun nga, parang engage ka lagi. Siguro depende sa... At yung content na pinapanood mo, kadalasan ay something to your like, yung may excitement,
Halimbawa din, sa mga nakatuto kahapon sa debate sa Senado, Oo. I'm sure maraming tumaas ang blood pressure. Oo. Pero yun na nga, kasi 'di ba, you see those mga, minsan may mga pinapakitang pictures on social media also comparing how the kids were, let's say, nung 90s as opposed to now, na meron ako nakita actually this morning na parang 90s, hinahatak nung nanay yung bata, papasok, tapos may hawak siyang bola. Ngayon namang Papasok sa? papasok ng bahay. Okay. Parang Kasi uwi gusto ka maglaro. na, uwi ka na, gano'n. Laro na laro. Tapos this year daw, in our age ngayon, hinahatak na palabas, tas ang hawak niya ay tablet. So yung comparison lang ng mas active yung mga tao noon, and now that there is social media, all the games are on their phones or on their tablets, talagang hindi na sila umaalis, hindi na sila gumagalaw. Kaupo na lang siguro or nakahiga na lang. So, huwag nyo sisihin screen time. Ano? Yung hindi nag-exercise yung bata. Kano? Kasi nga doon na naglalaro. Dati kasi ang exercise ng bata ay laro, ano. Ako nga, kahit mag-isa lang ako, bike lang ako noon eh. Ako nga, nilalaro ko yung... Oh. Sige na nga. Gusto ko na. Ano? Alam, sasabihin ko to. Sinabi dati naman ni Dr. Eric Oo. Payag, sinabi siya. Tinanong siya nung si Ariel Maverick, Dok, kayo ba naglalaro kayo ng manika dati? Hindi, nilalaro ko sarili ko. Na may point. Oo. May point naman. I play with myself, with my imaginary friend. Oh, imaginary friend. Opo. Pwede naman, effective yan.